mahuhulog ako. Iyon ang tanging pumasok sa isip ni Arlinda nang mawalan siya ng balanse sa pagtapak sa isang librong nalaglag sa madilim na sahig ng silid-aklatan. Sa isang iglap, naramdaman niya ang pagkawala ng kanyang panimbang, ang pagyakap ng hangin, at ang tiyak na pagbagsak sa matigas na kahoy. Ngunit hindi sahig ang sumalubong sa kanya. Isang malakas, ngunit maingat na mga braso ang biglang pumulupot sa kanyang baywang. Naramdaman niya ang init ng isang matipunong dibdib na sumalo sa kanyang likuran. Humalo sa amoy ng mga lumang libro at nang umuulan sa labas, ang isang pamilyar na pabango, isang mamahalin at panlalaking amoy na matagal na niyang kinakabisado mula sa malayo. Amoy ni Sir Alfonso. Ang tibok ng kanyang puso ay tila huminto sa isang segundo bago ito nagwalang parang kabayong hinahabol. Ang mga kamay niya ay napapahawak sa matitigas na braso na nakasalo sa kanya at ang kanyang mga pisngi ay nag-init sa kabila ng malamig na hangin. Nasa mga bisig siya ng kanyang amo. Nasa mga bisig siya ng lalaking lihim niyang minamahal. "Maayos ka lang ba, Arlinda?" Ang boses ni Alfonso ay malalim at mahinahon, ngunit sapat na yon para magdulot ng kuryente sa buong katawan ni Arlinda. Dahan-dahan siyang itinayo nito ng maayos, ngunit hindi kaagad binitawan. Nanatili ang isang kamay nito sa kanyang likod bilang suporta. "Oo po, sir. Pasensya na po." Nauutal niyang sagot. Hindi magawang itaas ang kanyang tingin. Nakakahiya. Sobrang nakakahiya. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong mansyon na sinundan ng saglit na pagliwanag ng kidlat. Sa sandaling iyon, nakita ni Arlinda ang anino ng kanilang mga katawan sa sahig. Magkalapit. Sobrang lapit na tila bawal. Mas maaga lang kanina. Ang tanging yumanig sa mundo niya ay ang mga salita ni Manang Luming, ang matandang mayordomo ng bahay. "Arlinda, tandaan mo kung nasaan ka." Sabi nito habang pinupunasan niya ang isang malaking salamin sa pasilyo. "Langit siya. Lupa ka. Ang mga tulad natin ay narito para maglingkod, hindi para mangarap ng mga bagay na hindi abot kamay." Ang tinutukoy ni Manang Luming ay ang pagtingin niya kay Sir Alfonso. Hindi niya alam kung paano ito nalaman ng matanda. Marahil ay nahuli siya nitong nakatitig sa amo habang nagbabasa ito sa hardin. O marahil, ang mga mata niya ay masyadong tapat para itago ang isang damdaming kailanman ay hindi dapat isinilang. Napayo ko na lang si Arlinda noon. Opo, Manang Luming. Ang pamilyang ito ay nirerespeto sa buong bansa. At si Senyorito Alfonso, pagkatapos ng nangyari kay Senyora Clarissa, ay hindi na dapat pang makaranas ng kahit anong gulo. Dagdag pa nito, ang tinig ay may diin, isang babala. Si Senyora Clarissa, ang yumaong asawa ni Sir Alfonso, araw-araw nililinis ni Arlinda ang kwarto nito na nananatiling hindi nagagalaw. Nandoon pa rin ang mga damit nito, ang mga pabango, at ang malaking larawan nito sa ibabaw ng tokador. Isang napakagandang babae na may pamamumahmak ininanimita sa ba na may mga matang tila laging may lungkot. At sa tuwing pinupunasan niya ang larawang iyon, nararamdaman niya ang isang kirot. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa awa para sa lalaking naiwan. Nakikita niya kung paano tinitignan ni Sir Alfonso ang kawalan, kung paano itong ngumingiti ng pilit, kung paano ito nagkukulong sa silid-aklatan gabi-gabi na tila doon lang nakakahanap ng kapayapaan. Kaya naman, nang biglang mamatay ang lahat ng ilaw sa mansyon dahil sa malakas na bagyo, alam ni Arlinda kung saan niya unang hahanapin ang amo. "Kumuha ka ng flashlight at emergency lights, Arlinda. Dalhin mo sa library. Siguradong nandoon si Senyorito." Utos ni Manang Luming. Sa dilim, kinapa ni Arlinda ang daan. Ang bawat kulog ay nagpapakaba sa kanya. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa kanyang cellphone. Pagdating niya sa pinto ng silid-aklatan, maran siyang kumatok. "Sir Alfonso?" Walang sagot. Marahan niyang itinulak ang pinto.
Sir, nagdala po ako ng ilaw. Isang anino ang gumalaw mula sa dulo ng silid. Dito, Arlinda. Dito sa may bintana. Nakahinga siya ng maluwag. Sinundan niya ang boses nito, maingat na naglalakad sa pagitan ng mga estante ng libro. Ngunit sa pagmamadali, hindi niya napansin ang isang makapal na libro sa sahig. At doon nangyari ang lahat. Ngayon, sa gitna ng dilim, nararamdaman pa rin ni Arlinda ang init ng kamay ni Alfonso sa kanyang likod. Parang napapaso ang balat niya sa bawat segundong dumadampi iyon. Ako dapat ang humingi ng pasensya. Iniwan ko ang libro sa sahig, sabi ni Alfonso. Ang boses nito ay mas malapit na ngayon. Nasaktan ka ba? Umiling siya, kahit alam niyang hindi siya nito makikita ng malinaw. Hindi po, sir. Ayos lang po ako. Sinubukan niyang humakbang paatras para lumikha ng distansya, ngunit ang kamay nito ay marahang humigpit. Isang babala na huwag gumalaw. Bakit ka nanginginig? Tanong nito. Hindi dahil sa takot sa dilim, hindi dahil sa lamig. Nanginginig siya dahil sa kanya. Dahil ang pagiging malapit na ito ay isang kasalanan, isang pangarap na hindi niya dapat hinahangad. Hindi siya sumagot. Napayuko na lang siya, hinahayaang takpan ng kanyang buhok ang kanyang mukha. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito, isang tunog na tila puno ng pagod at lungkot. Marahan, naramdaman niya ang daliri nito sa ilalim ng kanyang baba. Dahan-dahang inaangat ang kanyang mukha hanggang sa magtama, kahit sa dilim, ang kanilang mga paningin. Huwag kang matakot sa akin, Arlinda. Ang panginginig ng kanyang katawan. Iyon ang unang napansin ni Alfonso. Sa ilalim ng kanyang mga daliri, naramdaman niya ang marahang panginginig ni Arlinda. Hindi ito panginginig sa lamig. Ito ay panginginig sa takot. O marahil, sa isang emosyong hindi niya pa kayang pangalanan. Amoy ng shampoo na may halong sampagwita ang humahalo sa hangin. Isang simpleng halimuyak na tila sumisigaw ng kawalang malay. Binitawan niya ito, ngunit labag sa kanyang kalooban. Isang bahagi sa kanya ang gustong manatili sa ganoong posisyon, nayakap ito sa gitna ng dilim, na tila sila lang ang tao sa buong mundo. Ngunit alam niyang mali. Mag-ingat ka sa paglakad, sabi na lang niya. Ang boses ay mas formal na ngayon, habang binubuksan ng dalang emergency light. Isang malamlam na liwanag ang kumalat sa silid. Nakita niyang mabilis na yumuko si Arlinda at umalis, hindi man lang lumingon pabalik. Naiwan siyang mag-isa sa katahimikan, kasama ang mga anino ng libu-libong libro at ang anino ng isang nakaraang hindi niya matakasan. Pumasok siya sa kanyang pribadong opisina sa loob ng library at umupo sa kanyang silyang gawa sa leather. Ang unang bumungad sa kanya ay ang larawan ni Clarissa sa ibabaw ng kanyang mesa. Maganda, perpekto, at malamig, tulad ng gabi kung kailan niya ito huling nakausap. You never fight for me, Alfonso. You never fight for us. Ang mga salita ni Clarissa ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing lakas ng kulog sa labas. Iyon ang huling sinabi nito sa kanya. Isang gabi bago natagpuan ang wala nitong buhay sa kanilang silid. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Kasalanan niya. Alam niya yon. Hinayaan niyang lamunin ng ina niya, ni Doña Esmeralda, ang katinuan ng kanyang asawa. Hinayaan niyang diktahan ng mga tungkulin at ng pangalan ng pamilya ang kanilang pagsasama. Hindi niya ito naipaglaban. At ngayon, habang buhay niyang pagbabayaran ang karuwagang iyon, simula noon, ang mansyon ay naging isang malaking mausoleo. Bawat sulok ay may alaala. Bawat katahimikan ay may kasamang panunumbat. Hanggang sa dumating si Arlinda. Hindi niya ito napansin noong una. Isa lang ito sa mga bagong katulong, tahimik, laging nakayuko, at halos hindi mo mararamdaman ang presensya. Ngunit unti-unti, napansin niya ang mga maliliit na bagay.
Ang paraan nito kung paano alagaan ang mga halaman sa hardin na matagal nang pinabayaan. Ang maingat nitong pag-aayos ng mga libro sa estante na siya lang ang nakakaalam ng pagkakasunod-sunod. Isang hapon, nakita niya ito mula sa bintana ng kanyang opisina. May isang rosas na nalanta sa hardin. Kinuha yon ni Arlinda, hindi itinapon. Sa halip, inilagay nito iyon sa isang maliit na baso na may tubig at iniwan sa isang sulok na tila binibigyan pa rin ng pag-asa ang isang bagay na patay na. Sa sandaling iyon, isang bagay ang natinag sa loob ni Alfonso. Kaya naman sinadya niya ang pagpapahatid ng kape sa gabi kahit hindi naman siya inaantok, ang pag-iiwan ng libro sa sala para may dahilan siyang tawagin ito, ang bawat saglit na nakakausap niya ito, kahit tungkol lang sa panahon o sa mga utos, ay tila nagbibigay ng kaunting liwanag sa madilim niyang mundo. Ang pagiging simple nito, ang pagiging totoo. Iyon ang hinahanap-hanap niya. Nang malaman niyang uuwi ang lahat ng katulong sa kani-kanilang probinsya para sa isang mahabang weekend, maliban kay Arlinda na walang uwian, isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang mapanganib na plano. Kinagabihan, nang naghahanda na ito ng hapunan sa kusina, pinuntahan na niya ito. Arlinda. Nagulat ito at napalingon. Sir, sandali na lang po at maluluto na ang sinigang. Huwag mo nang ituloy yan, sabi niya. Nag-order ako ng pagkain para sa ating dalawa. Nakita niya ang pagkalito sa mga mata nito. Ang isang amo na kakain kasabay ng kanyang katulong? Sa iisang lamesa? Hindi yun nangyayari sa mundong ito. Ngunit ngayong gabi, gusto niyang sirain ang mga patakaran. Ang hapunan ay nagsimula sa isang nakakabininging katahimikan. Ngunit unti-unti, tinanong niya ito tungkol sa buhay nito, sa mga pangarap nito. Sa bawat sagot ni Arlinda, na puno ng pag-aalinlangan noong una, mas lalo siyang humanga. Walang pagkukunwari, walang hidden agenda. Tanging isang babaeng may mabuting puso na sinubok ng panahon. Pagkatapos ng hapunan, habang nag-aayos ito ng pinagkainan, hindi na niya napigilan ang sarili. Ang distansya sa pagitan nila ay tila isang malaking pader na kailangan niyang gibain. Tumayo siya at lumapit dito. Kinuha niya ang baso mula sa kamay nito at ipinatong sa lababo. Ang mga mata ni Arlinda ay nanlalaki, puno ng tanong at kaba. Hinawakan niya ang kamay nito. Mainit. At nanginginig na naman. Hinila niya ito palapit sa kanya. Dahan-dahan, pinibigyan ito ng pagkakataong tumanggi o lumayo. Ngunit hindi ito gumalaw. Tumingala lang ito sa kanya. Ang mga labi ay bahagyang nakaawang. Ang lahat ng lungkot, lahat ng pagnanasa, lahat ng pag-asang matagal na niyang ibinaon ay tila bumulwak sa isang sandali. Dito, sa babaeng ito, nakakita siya ng posibleng bagong simula. Manatili ka sa tabi ko ngayong gabi. Ang gabing iyon ay naging simula ng maraming gabi. Bawat paglubog ng araw, kapag ang buong mansyon ay nababalot na sa katahimikan at ang lahat ay nasa kani-kanilang mga silid, ang kwarto ni Arlinda ay nagiging isang paraiso at isang kulungan. Doon, sa ilalim ng lambong ng dilim, si Alfonso ay hindi niya amo. At siya ay hindi isang katulong. Si Leila ay 2 taong uhaw sa pagmamahal na natagpuan ng isa't isa sa gitna ng isang mundong mapanghusga. Ang mga araw ay puno ng mga nakaw na sandali. Isang makahulugang tingin habang inaabutan niya ito ng kape. Ang saglit na pagdampi ng kanilang mga kamay kapag may inaabot siyang gamit. Mga ngiting tinatago sa likod ni Manang Luming. Bawat isa ay isang maliit na apoy na nagpapaningas sa kanilang lihim na relasyon. Ngunit kasabay ng kaligayahan ay ang laging presensya ng kaba. Ang bawat yabag sa pasilyo sa gabi ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Ang bawat katok sa pinto ay nagpapatigil sa tibok ng kanyang puso. Nabubuhay siya sa isang matamis, ngunit delikadong panaginip. At alam niyang anumang oras
ay maaari siyang magising. Isang umaga, habang naghuhugas siya ng mga pinggan, bigla siyang napahawak sa lababo. Umikot ang kanyang paningin at isang maasim na likido ang tila umakyat mula sa kanyang sikmura. Mabilis siyang tumakbo papunta sa banyo ng mga katulong at doon inilabas ang lahat ng kanyang kinain. Nakahawak siya sa malamig na porselana ng inidoro, nanginginig at pinagpapawisan. Anong nangyayari sa akin? Ang mga sumunod na araw ay naging pareho. Ang dati paborito niyang amoy ng sinaing ay nagiging dahilan ng kanyang pagkahilo. Madali siyang mapagod at ang kanyang buwan ng dalaw hindi dumating. Ayos ka lang ba, Arlinda? Namumutla ka na naman. Puna ni Manang Luming isang hapon habang nagtutupi sila ng mga kumot. Ang mga mata nito ay mapanuri. Tila isang agilang nagmamasid. Ayos lang po, Manang. Siguro po ay pagod lang. Mabilis niyang sagot. Umiiwas sa tingin nito. Ngunit ang takot ay nagsimula nang mamuo sa kanyang dibdib. Isang takot na may kasamang isang kakarampot na pag-asa. Kinabukasan, sa kanyang araw ng pahinga, lakas loob siyang pumunta sa isang maliit na butika sa bayan. Nakayuko, tila isang kriminal. Binulong niya sa parmasyutika ang kailangan niya. Naramdaman niya ang mga mata nito na tila hinuhusgahan siya habang inaabot ang maliit na kahon. Itinago niya iyon sa kaibuturan ng kanyang bag na parang isang kontrabando. Pagbalik sa mansyon, dumiretso siya sa kanyang banyo. Nanginginig ang mga kamay habang binubuksan niya ang kahon. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Mas malakas pa sa kulog noong gabing una silang nagkalapit ni Alfonso. Sinunod niya ang mga panuto. At pagkatapos, ang pinakamahabang ilang minuto ng kanyang buhay, nakatitig lang siya sa maliit na plastik na yon na nakapatong sa sahig. Ito ang magdidikta ng kanyang kapalaran. Dahan-dahan. Isang guhit ang lumitaw. Napapikit siya. Salamat sa Diyos. Ngunit nang imulat niya muli ang kanyang mga mata, isang guhit pa ang dahan-dahang nabubuo sa tabi ng nauna. Isang guhit. Dalawang guhit. Dalawang malinaw, hindi mapagkakailangang pulang guhit. Napasinghap si Arlinda. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Dito, sa loob niya, may isang buhay na nabubuo. Isang buhay na bunga ng kanilang pagmamahalan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata na sinundan pa ng marami. Hindi niya alam kung luha iyon ng saya o ng takot. Masaya siya dahil magkakaroon siya ng isang piraso ng lalaking kanyang minamahal. Ngunit natatakot siya. Paano niya ito sasabihin kay Alfonso? Paano kung itakwil siya nito? Paano kung isipin nitong isa lang siyang desperadang babae na ginamit ang katawan para umangat sa buhay? Mabilis niyang pinunasan ng kanyang mga luha. Kailangan niyang itago ito. Kailangan niyang mag-isip. Mabilis niyang binalot ang pregnancy test sa tissue paper, paulit-ulit, hanggang sa maging isa itong maliit na bola na isiniksik niya sa pinakailalim ng basurahan, sa ilalim ng mga tuyong dahon at lumang dyaryo. Hindi sapat. Pwede pa ring may makakita. Napatingin siya sa paligid ng maliit na banyo. Walang ligtas na lugar. Walang lugar na kanya lang. Tok! 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 Isang malakas at mabilis na katok sa pinto ang halos magpatalon sa kanya sa gulat. Halos mapasinghap siya sa takot. Arlinda, andyan ka ba? Ang boses ni Manang Luming, matigas at walang pasensya. Napahawak si Arlinda sa kanyang dibdib. Kailangan niyang kumalma. Kailangan niyang magpanggap na walang nangyari. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Pilit na pinatatag ang nanginginig niyang boses. Oo po, Manang. Lalabas na po. Mabilis niyang binuksan ang gripo at naghilamos ng mukha. Pinunasan ng mga bakas ng luha.
Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay maputla, na may mga matang nanlalaki sa takot at pag-asa. "Bilisan mo," sabi ulit ni Manang Luming mula sa labas. "Pinapatawag ka ni Senyorito Alfonso." Napatigil siya. Si Sir Alfonso? Bakit? Alam na ba niya? Imposible. At may bisita siya. Ang huling mga salita ni Manang Luming ay parang isang dagundong na mas malakas pa sa kulog. Isang bisita? Sino? Bakit kailangan siyang tawagin kung may bisita ito? Ang mga patakaran ng mansyon ay malinaw. Ang mga katulong ay dapat manatiling hindi nakikita, lalo na kung may mga importanteng tao sa paligid. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. May mali. May hindi tama. Nang buksan niya ang pinto, sinalubong siya ng matatalim na mata ni Manang Luming. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa. "Ayusin mo ang sarili mo at huwag kang gagawa ng kahit anong ikahihiya-hiya ng pamamahay na ito." Mahinang sabi nito, puno ng babala. Walang nagawa si Arlinda kundi tumango na lang. Bawat hakbang niya palayo sa banyo at papunta sa sala ay parang isang paglalakbay patungo sa bitayan. Ang sikretong nasa sinapupunan niya ay tila isang mabigat na bato na nagpapabagal sa kanyang paglakad. Ang tibok ng kanyang puso, ang tanging musika sa kanyang pandinig. Isang martilyong paulit-ulit na ipinupukpok sa kanyang dibdib. Nahuli ka na. Nahuli ka na. Hindi niya dapat hinayaan. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ni Alfonso sa sarili habang pinagmamasdan ang papalapit na si Arlinda sa sala. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ang paraan ng pagkakakapit ng mga kamay nito sa laylayan ng suot na uniforme. Siya ang tumawag dito, ngunit hindi para sa ganito. Ang plano niya ay simple lang. Kakausapin niya si Arlinda nang masinsinan ngayong gabi. Aaminin niya ang lahat. Sasabihin niyang handa siyang talikuran ang mga anino ng kahapon para sa isang bagong umaga. Kasama ito. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano. O sa kasong ito, ang kanyang ina. Isang oras lang ang nakalipas. Pumarada. Sa harap ng mansyon ang isang itim na sasakyan nang walang anumang pasabi. Mula roon ay bumaba ang isang babaeng tila hindi nababawasan ang gilas sa paglipas ng panahon. Nakasuot ng isang eleganteng damit, pinalamutian ng mga alahas na kumikinang kahit sa ilalim ng madilim na kalangitan. Si Doña Esmeralda Montesillo, ang reyna ng kanilang pamilya. "Mama, anong ginagawa niyo rito? Akala ko ay nasa Europa pa kayo." Gulat na tanong ni Alfonso habang sumasalubong sa ina. "Hindi ba pwedeng sorpresahin ng isang ina ang kanyang nag-iisang anak?" Sagot nito. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ibinigay nito ang kanyang mamahaling handbag sa isa sa mga katulong bago humarap sa kanya. "Namiss kita, Alfonso, ngunit mukhang napapabayaan mo ang iyong sarili at ang pamamahay na ito." Ang mga mata ni Doña Esmeralda ay parang isang radar. Sinusuri ang bawat sulok ng sala, ang paraan ng kanyang pagtayo, ang bawat galaw ng kanyang mga kamay na may mamahaling singsing ay tila isang anunsyo ng kapangyarihan. Ito ang babaeng sanay na nasusunod ang lahat ng gusto. Ito rin ang babaeng naging dahilan ng maraming gabing walang tulog ni Clarissa. At ngayon, ang mga matang yon ay nakatutok kay Arlinda na papalapit. "At sino naman ito?" tanong ng Donya. Ang boses ay malamig. "Si Arlinda po, ma. Isa sa mga katulong natin." Sagot ni Alfonso, pilit na pinapakalma ang sarili. "Arlinda, ang aking ina. Si Doña Esmeralda." Yumuko si Arlinda ng buong galang. "Magandang gabi po, senyora." Hindi sumagot si Doña Esmeralda. Tiningnan lang nito si Arlinda mula ulo hanggang paa. Isang tinging tila sinusuri ang halaga ng isang muebles. Bago muling ibinaling ang atensyon kay Alfonso. "Maghahapunan na tayo. I'm starving. Ipaghanda mo kami ng lamesa." Utos nito kay Arlinda
na parang hangin lang ito. Ang hapunan ay ang pinakanakakabinging hapunan sa buong buhay ni Alfonso. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga mamahaling plato. Si Arlinda ay tahimik na nagsisilbi. Bawat galaw ay maingat na tila natatakot na makabasag ng kahit ano. Ang pamilya de Villa ay darating bukas. Biglang sabi ni Doña Esmeralda, binabasag ang katahimikan. Napakunot ang noo ni Alfonso. Ang mga de Villa? Para saan? Uminom muna ng red wine ang kanyang ina bago sumagot. Para pag-usapan ang mga detalye ng kasal ninyo ni Isabela. Halos mabilaukan si Alfonso sa kanyang kinakain. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang pagkakatigil ni Arlinda sa paglalagay ng tubig sa baso. Ano? Anong kasal ang pinagsasabi niyo, ma? Huwag ka nang magkunwari, Alfonso. Matagal na nating napag-usapan ito bago ako umalis. It's a perfect match. Ang pagsasanib ng ating kumpanya at ng, sa kanila, ang magpapatibay sa ating legasya. Paliwanag nito na parang nagbabasa lang ng isang business report. Pero hindi ako pumayag at lalong hindi ako papayag ngayon. Tumaas na ang boses ni Alfonso. Naramdaman niya ang panginginig ng kamay ni Arlinda na malapit sa kanya. Wala ka nang dapat pagpilian pa, mariting sabi ni Doña Esmeralda. Ang boses ay nanatiling kalmado, ngunit may bigat ng bakal. Nakausap ko na si Don Ricardo. Nakaset na ang lahat. Ito ay para sa ikabubuti mo, para sa ikabubuti ng pamilyang ito. Ang ikabubuti ko ay, ako ang magpapasya, mama, hindi kayo. Sigaw ni Alfonso, sabay tayo. Hindi natinag si Doña Esmeralda. Ibinaling nito ang kanyang tingin, hindi sa kanya, kundi sa nanlalambot na si Arlinda. Isang malamig at mapanuyang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Iha, sabi nito, ang boses ay malumanay, ngunit puno ng lason. Pakihanda ang guest room. Malapit nang tumira dito ang tunay na ginang ng pamamahay na ito. Ang mga salita ni Doña Esmeralda ay parang lason na kumalat sa buong sistema ni Arlinda. Ang munting paraiso na binuo nila ni Alfonso sa loob ng ilang buwan ay gumuho sa isang gabi lang. Ngayon, ang bawat sulok ng mansyon ay tila may mga matang nakamasid, humuhusga at naghihintay sa kanyang pagkakamali. Ang kanyang kwarto, na dati isang kanlungan, ay naging isang malamig na selda. Hindi na dumating si Alfonso. Hindi na niya narinig ang marahan nitong katok sa hating gabi. Naiwan siyang mag-isa. Yakap ang unan, habang ang sikretong itinatago sa kanyang sinapupunan ay tila unti-unting nagiging isang bomba na sasabog anumang oras. Kinabukasan, ang presensya ni Doña Esmeralda ay parang isang madilim na ulap na bumalot sa buong pamamahay. Ang lahat ay kumikilos ng mas mabilis, mas maingat. Arlinda! Ang matigas na tawag nito ay umalingaw-ngaw mula sa itaas. Nanginginig na umakyat si Arlinda. Naabutan niya ang donya sa isa sa mga guest rooms, ang mismong kwartong inuutos nitong ihanda. Nakatayo ito sa gitna. Suot ang isang sutlang roba. Ang isang daliri ay may puting guwantes na ipinapahid sa ibabaw ng isang maliit na mesa. Tingnan mo ito, sabi nito. Itinaas ang daliri na may bahagyang alikabok. Ito ba ang tinatawag mong malinis? Hindi ako sanay sa dumi, iha. Linisin mo itong muli, bawat sulok. Gusto kong makita ang refleksyon ko sa sahig. Walang nagawa si Arlinda kundi yumuko. Opo, senyora. Habang siya'y nakaluhod at nagpupunas ng sahig, nanatili si Doña Esmeralda sa loob ng kwarto, nakaupo sa isang silya, nagbabasa ng magazine na tila isang bantay. Naramdaman ni Arlinda ang bawat titig nito. Isang titig na nagpapaliit sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay hindi alikabok ang pinupunasan niya, kundi ang sarili niyang kahihiyan. Ang pagsubok ay hindi natapos doon. Ang kanyang paglilihi ay lumalala. Isang umaga,
Hindi na naman niya napigilan ang pagkahilo. Mabilis siyang tumakbo sa banyo, ngunit huli na. Paglabas niya, nakatayo roon si Manang Luming. May dalang mga tuwalya. Ang mga mata ay puno ng pagsusuri. May sakit ka ba? Tanong nito. Ang boses ay walang bahid ng pag-aalala. Tanging pagdududa. Wala po ito, Manang. Siguro po ay may nakaing masama. Pagsisinungaling ni Arlinda. Tiningnan lang siya ni Manang Luming mula ulo hanggang paa bago ito tumalikod. Ngunit alam ni Arlinda na ang sagot niya ay hindi sapat. Ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang tila paglayo ni Alfonso. Sinubukan niyang kausapin ito, ngunit palagi itong abala. Palaging may kausap sa telepono. Palaging paalis para sa mga importanteng pulong. Alam ni Arlinda na ang mga pulong na yon ay kasama ang pamilya De Villa. Isang gabi, hinintay niya ito. Nagpuyat siya, nakaupo sa isang madilim na sulok ng kusina. Umaasang sa pag-uwi nito ay magkakaroon sila ng pagkakataong mag-usap. Hating gabi na nang dumating si Alfonso, mukhang pagod at gulong-gulo ang isip. "Sir?" Tawag niya rito. Napalingon si Alfonso, tila nagulat na makita siya. "Arlinda, bakit gising ka pa?" "Gusto ko lang po sanang..." Hindi niya matapos ang sasabihin. Gusto niyang sabihin ang lahat. Tungkol sa bata. Tungkol sa takot niya. Ngunit nang makita niya ang pagod sa mga mata nito, ang bigat ng problema ng buong mundo sa mga balikat nito, umurong ang kanyang dila. Lumapit si Alfonso at marahang hinawakan ang kanyang braso. "Pagod lang ako, Arlinda. Bukas na tayo mag-usap," sabi nito. Ang boses ay malumanay ngunit malayo. Hindi na niya ito nakita kinabukasan. Maaga itong umalis. Hapon nang dumating ang pamilya De Villa at kasama nila si Isabela. Nakita sila ni Arlinda mula sa bintana ng kusina. Napakaganda ni Isabela sa suot nitong puting bestida, bagay na bagay sa mamahalin nitong sasakyan. Ngunit sa kabila ng ganda nito, may napansin si Arlinda sa mga mata nito nang ito'y bumaba. Isang lungkot na hindi maikukubli ng kahit anong mamahaling palamuti. Pakiramdam ni Arlinda ay tinusok ng libu-libong karayom ang kanyang puso. Iyon na ang babaeng papalit sa kanya, ang tunay na ginang ng mansyon. Gabi na. Habang papunta siya sa kanyang silid, napadaan siya sa opisina ni Doña Esmeralda. Bahagyang nakaawang ang pinto. Narinig niya ang boses ni Manang Luming sa loob. Mahina, ngunit malinaw. Dahil sa kuryosidad o marahil dahil sa masamang kutob, huminto siya para makinig. "Hindi ko po tiyak, senyora," sabi ni Manang Luming. "Ngunit napapansin ko lang po." "Sabihin mo na, Luming. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy." Nagkaroon ng saglit na katahimikan bago muling nagsalita ang matandang mayordoma. Ang mga salita ay tila isang hatol na babagsak kay Arlinda. "Senyora, nitong mga nakaraang araw, palaging nahihilo at nagsusuka si Arlinda. Ang pangalan ng kanyang pamilya, ang legasiya ng mga Montesillo. Para kay Alfonso, ang mga salitang yon ay parang isang mabigat na tanikalang ginto na nakapulupot sa kanyang leeg. Maganda tingnan, hinahangaan ng lahat, ngunit unti-unting sumasakal sa kanya. At ang kanyang ina, si Doña Esmeralda, ang siyang may hawak ng kadenang yon. Hindi mo ba natatandaan kung anong nangyari kay Clarissa? Ang mga salitang binitiwan ng kanyang ina sa gitna ng kanilang pagtatalo kaninang umaga ay parang lason na kumakalat sa kanyang isipan. Ginamit na naman nito ang nakaraan laban sa kanya. Ginamit na naman nito ang trahedya ni Clarissa para manipulahin siya. Huwag na huwag mong gagamitin ang pangalan niya sa usapang ito, Mama. Sigaw niya pabalik, ang galit ay nangingibabaw sa sakit. Bakit hindi? Dahil totoo, ganti nito, ang mga mata ay nanlilisik. Ang mga tulad ng katulong na yan, Alfonso, ay nagdadala lang ng gulo.
Hindi sila nababagay sa mundo natin. Iyan ang leksyon na dapat ay natutunan mo na. Napatikom na lang si Alfonso ng kanyang mga kamao. Gusto niyang isigaw ang katotohanan na ang ina niya ang nagdulot ng gulo sa buhay ni Clarissa, hindi ang pinagmulan nito. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Ang pagtatapat na yon ay isang bombang sisira sa lahat. Hindi pa siya handa. Sa halip ang ginawa niya ay ang subukang kausapin si Arlinda. Nakita niya ito sa pasilyo, namumutla at tila laging natatakot. Ang dating kislap sa mga mata nito ay napalitan ng pangamba. Arlinda, tawag niya rito nang masiguro niyang walang ibang nakakarinig. Hinawakan niya ito sa braso at marahang hinila sa isang sulok. Magtiwala ka lang sa akin, aayusin ko to. Ngunit kahit sa sarili niyang pandinig, ang mga salita niya ay kulang sa katiyakan. Paano niya aayusin? Paano niya lalabanan ng isang babaeng kayang kontrolin ang buong mundo niya sa isang tawag lang sa telepono? Ang sagot ay dumating sa anyo ng isang pekeng pagdiriwang, isang hapunan ang inihanda para formal na pag-uusap ng dalawang pamilya. Ang mansyon ay napuno ng mga bulaklak, ang lamesa ay puno ng mga pagkaing hindi niya kayang kainin. Ang lahat ay isang palabas. Siya ang pangunahing aktor at sa tabi niya ay ang kanyang leading lady, si Isabela de Villa. Sa buong gabi, pinilit ni Alfonso na ngumiti. Pinilit niyang makipag-usap tungkol sa negosyo, sa panahon, sa kahit anong walang kwentang bagay. Ngunit ang kanyang mga mata ay palihim na nagmamasid kay Isabela. Maganda ito, walang duda, edukada, mahinhin. Ngunit ang mga mata nito ay blangko. Ang mga ngiti nito ay kasing peke ng sa kanya. Habang ang kanilang mga magulang ay masayang nag-uusap tungkol sa kinabukasan ng kanilang mga kumpanya, napansin ni Alfonso na palihim na pinunasan ni Isabela ang isang butil ng luha sa gilid ng kanyang mata. Maya-maya, marahan itong tumayo. "Excuse me lang po, pupunta lang ako sa powder room." Paalam nito. Ngunit hindi sa powder room ito pumunta. Nakita niya itong lumabas patungo sa balkonahe kung saan madilim at tahimik. Isang masamang kutob ang nagtulak kay Alfonso na sundan ito. Tumayo rin siya. "CR lang din ako," paalam niya. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa balkonahe. Bago pa man siya makalabas, narinig niya ang boses ni Isabela, mahina, nanginginig, at puno ng sakit. May kausap ito sa cellphone. "Hindi ko na kaya. Patawarin mo ako. Oo, mahal kita. Mahal na mahal kita." Humihikbi ito habang nagsasalita. "Patawarin mo ako. Mahal ko. Hindi ko sila kayang labanan." Napatigil si Alfonso. Ang babaeng ipinipilit sa kanya ay may mahal na iba. Ang babaeng dapat niyang kalaban ay isa ring biktima. Tulad niya. Hindi na siya nag-isip. Dahan-dahan siyang humakbang palabas ng pinto. Nagulat si Isabela nang makita siya. Mabilis nitong pinunasan ang kanyang mga luha at itinago ang cellphone sa likod. "Sir Alfonso!" Hindi pinansin ni Alfonso ang formalidad. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga matang puno ng luha at pagmamakaawa. Isang tanong lang ang lumabas sa kanyang bibig. Isang tanong na magbabago sa lahat. Sino siya? Ang tiwala ay parang isang manipis na sinulid. Sa isang maling galaw, sa isang biglaang hila, maaari itong mapatid. At para kay Arlinda, ang sinulid na kumakapit sa kanya kay Alfonso ay unti-unti nang napuputol. Nagsimula ito pagkatapos ng hapunan kasama ang mga Divilla. Nakita niyang sabay na bumalik sa sala si Alfonso at Isabela mula sa balkonahe. May kakaibang pag-unawa sa pagitan nila. Isang katahimikang hindi na kailangan ng salita. Ang dating lungkot sa mga mata ni Isabela ay napalitan ng determinasyon. At si Alfonso, tila mas gumaan ang pasan nito. Nagkakasundo na ba sila? Iyon ba ang ibig sabihin ng lahat? Ang laso ng duda ay mas lalong kumalat kinabukasan.
Habang nag-aalmusal, sinimulan ni Doña Esmeralda ang kanyang pag-atake, hindi sa pamamagitan ng sigaw, kundi sa pamamagitan ng isang kwento. Alam nyo, may kaibigan ako sa probinsya. Panimula nito, habang si Arlinda ay naglalagay ng kape sa tasa nito. Mayroon siyang isang katulong, masipag naman, mukhang inosente. Ngunit may lihim na ambisyon na buntis ng anak ng amo niya. Napatigil sa pagbuhos si Arlinda. Ang mainit na kape ay halos tumapon sa kanyang kamay. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Nagpatuloy si Doña Esmeralda. Ang mga mata ay nakatingin sa kawalan, ngunit alam ni Arlinda na ang mga salita ay para sa kanya. Ginamit ng babae ang bata para makahingi ng pera, para makapasok sa pamilya, isang manggaganso. Ganyan talaga ang mga mahihirap, hindi ba? Gagamitin ang lahat para lang umangat sa buhay. Bawat salita ay isang sampal. Gusto ni Arlindang sumigaw. Gusto niyang sabihing hindi siya ganoon, na puro ang pagmamahal niya kay Alfonso. Ngunit sino ang maniniwala sa kanya? Isa lang siyang katulong. Lalo siyang nawalan ng pag-asa nang makita niya si Alfonso at Isabela na nag-uusap sa hardin. Mula sa bintana ng kusina, kitang-kita niya sila. Seryoso ang mukha ni Alfonso habang may ipinapaliwanag. Si Isabela naman ay tila naiiyak, ngunit pagkatapos ay tumango, na tila sumasang-ayon sa anumang sinasabi ng lalaki. Para kay Arlinda, ang eksenang yon ay isang kumpirmasyon. Nagkakasundo na sila. Isinusuko na siya ni Alfonso. Kinagabihan, tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob para kausapin ang lalaki. Naabutan niya ito sa pasilyo, papunta sa opisina nito. "Sir Alfonso?" Tawag niya. Ang boses ay nanginginig. Humarap ito. "Arlinda, may problema ba?" "Gusto ko lang po sanang itanong tungkol sa mama niyo po." Ang mga sinasabi niya. Isang pagod na buntong hininga ang kumawala kay Alfonso. Hinawakan nito ang kanyang sentido na tila sumasakit ang ulo. "Hayaan mo na si Mama, Arlinda. Ganoon lang talaga siya. Huwag mo na lang pansinin." Iyon lang. Huwag mo na lang pansinin. Parang isang balde ng malamig na yelo ang ibinuhos sa kanya. Ganoon lang kadali para sa kanya na sabihin yon. Para sa kanya, mga salita lang yon. Ngunit para kay Arlinda, bawat salita ni Doña Esmeralda ay isang punyal na tumatarak sa kanyang puso. At ang lalaking inaasahan niyang poprotekta sa kanya ay sinasabi lang na hayaan na lang siyang masaktan. Tumalikod si Arlinda nang walang imik. Ang manipis na sinulid ng tiwala ay tuluyan ng naputol. Pakiramdam niya ay mag-isa na lang siya sa laban na ito. Umakyat siya sa kanyang kwarto, ang tanging lugar kung saan malaya siyang makakaiyak. Ngunit pagbukas niya ng pinto, isang bagay ang nakapatong sa ibabaw ng kanyang kama. Isang bagay na hindi dapat nandoon. Isang malaking brown na folder. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya iyon. Ang unang bumungad sa kanya ay isang tseke. Isang manager's check na nakapangalan sa kanya. Ang halaga na nakasulat dito ay sapat na para bumili ng bahay at lupa. Isang halagang hindi niya kayang kitain kahit magtrabaho siya habang buhay. Sa ilalim nito ay isang plane ticket. One way. Pabalik sa probinsya na matagal na niyang tinalikuran. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa ilalim ng tiket ay may ilang mga litrato, mga kupas na litrato. Nanlamig ang buo niyang katawan at nahirapan siyang huminga nang mamukhaan kung sino ang nasa mga iyon. Ang kanyang ama-amahan. Nandoon ang mukha nitong laging galit, ang mga matang laging naniningkit dahil sa alak. Nandoon ang larawan ng maruming bahay na tinakasan niya, ang lugar kung saan niya naranasan ang lahat ng takot at sakit noong kanyang kabataan. Ang lugar kung saan sinubukan siyang ipagbili nito para ipambayad sa utang sa sugal.
Ang nakaraang pilit niyang ibinabaon sa limot ay nakalatag ngayon sa ibabaw ng kanyang kama. Paano? Paano ito nalaman ni Doña Esmeralda? At sa pinakailalim ng lahat, may isang maliit na piraso ng papel. Isang stationery na may mamahaling amoy. Nakasulat dito sa isang eleganteng sulat kamay, ngunit bawat letra ay tila patalim na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Umalis ka para sa kapakanan ng lahat. O gusto mong malaman ni Alfonso ang madumi mong nakaraan? Binitiwan ni Erlinda ang folder. Ang mga laman nito ay nagsikalat sa sahig. Ang tseke, ang tiket, at ang mga multo ng kanyang kahapon. Napaluhod siya sa sahig. Ang mga tuhod ay nawalan ng lakas. Ang lason ng duda na kanina'y gumagapang lang sa kanyang puso ay isa na ngayong kumunoy na humihila sa kanya pababa. Hindi lang siya isinuko ni Alfonso, hinayaan siya nitong lapain ng kanyang ina. At ngayon, ang pinakatatago niyang sikreto ang siyang gagamiting sandata para tuluyan siyang wasakin. Humagulol siya ng walang tunog. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Dala ang lahat ng sakit, lahat ng pagod, lahat ng nawalang pag-asa. Dito na ba nagtatapos ang lahat? Wala na ba siyang karapatang lumigaya? Wala na ba siyang karapatang mahalin? Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang bagong damdamin ang unti-unting umusbong. Isang damdaming mas malakas pa sa takot at sakit. Galit. Hindi. Hindi siya papayag na matapos ito ng ganito. Hindi siya papayag na tapak-tapakan na lang ang kanyang pagkatao. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumayo siya. Ang mga binti ay nanginginig pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab na ngayon sa isang bagong determinasyon. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone. May isang tao siyang kailangang tawagan. May isang taong maaaring makaintindi sa kanya. Ang huling baraha na hawak niya. Ang babaeng dapat ay kaagaw niya. Hinahanap niya ang pangalan sa kanyang contacts, isang numerong nakuha niya mula sa listahan sa kusina. Nang makita niya ito, pinindot niya ang call button ng walang pag-aalinlangan. Nanginginig ang kanyang kamay habang itinataas ang telepono sa kanyang tainga. Sa bawat pagring, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Sa kabilang linya, isang boses ng babae ang sumagot, mahinahon at bahagyang nagulat. Hello? Huminga ng malalim si Erlinda. Miss Isabella, si Erlinda po ito. Pwede po ba tayong mag-usap? Ang pag-asa ay isang mapanganib na bagay. Binibigyan ka nito ng lakas, ngunit maaari ka rin nitong iwanan sa ere. Habang naglalakad si Erlinda palabas ng mansyon sa malamig na hangin ng umaga, iyon ang tanging kumakapit sa kanya. Isang maliit, nanginginig na pag-asa. Nagkita sila sa isang maliit na coffee shop sa bayan, isang lugar na masyadong elegante para sa isang katulong na tulad niya. Pakiramdam niya ay lahat ng tao ay nakatingin sa kanya, sa kanyang simpleng damit, sa kanyang mga kamay na magaspang dahil sa trabaho, ngunit hindi siya umatras. Ito na ang huli niyang baraha. Dumating si Isabella makalipas ang ilang minuto. Kasing ganda pa rin ito tulad ng huli niya itong nakita. Ngunit ngayon, sa malapitan, kitang-kita niya ang pagod sa ilalim ng mga mata nito, ang bigat na pasan-pasan nito sa kabila ng mamahaling damit. Miss Erlinda? Tanong nito. Ang boses ay mahinahon. Umupo ito sa tapat niya. Huminga ng malalim si Erlinda. Salamat po sa pagpunta, Miss Isabella. Ano ang gusto mong pag-usapan? Diretso nitong tanong. Sa halip na sumagot, inilabas ni Erlinda mula sa kanyang bag ang isang sobre. Dahan-dahan niyang inilaba ang laman nito, ang tseke, ang plane ticket, at ang isang litrato ng kanyang ama-amahan. Inilapag niya iyon sa lamesa. Tiningnan yun ni Isabella. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagtataka. Ano ito? Iyan po ang alok sa akin ni Doña Esmeralda para umalis ako. Sagot ni Erlinda. Ang boses ay matatag kahit nanginginig ang kanyang kalooban. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kaharap. Miss Isabella,
Alam ko po kung ano ang iniisip niyo sa akin. Ngunit nandito po ako para sabihing hindi po ako ang kaaway ninyo. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Sinuri ni Isabela ang mukha ni Arlinda. Tila hinahanap ang anumang bakas ng kasinungalingan. Pagkatapos, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Alam ko, mahinang sabi ni Isabela, isang sagot na ikinagulat ni Arlinda. Nakita ko kung paano ka tingnan ni Alfonso at nakita ko rin kung paano ka tingnan ng ina niya. Sa sandaling iyon, ang pader sa pagitan nilang dalawa ay nagsimulang gumuho. Hindi ko siya mahal. Pag-amin ni Isabela, ang mga mata ay nagsimulang mamasa. Si Alfonso, mabait siya. Alam ko. Pero hindi ko siya mahal. May iba akong mahal. Ikinuwento ni Isabela ang lahat. Tungkol kay Marco, isang simpleng arkitekto na lihim niyang kasintahan. Tungkol sa kanilang pamilya na nalulugi na at ang kasal nila ni Alfonso ang tanging solusyon para makabangon. Habang buhay ko, ginawa ko ang lahat ng gusto nila. Sabi ni Isabela, isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Ang kursong kinuha ko, ang mga kaibigan ko, lahat. Pero ito, sobrang sakit na. Habang nakikinig, naramdaman ni Arlinda ang bigat na nararamdaman ng kaharap. Pareho sila. Pareho silang mga bihag sa isang larong hindi nila ginusto. Ang pagkakaiba lang, ang hawla ni Isabela ay gawa sa ginto. May isa pa po kayong dapat malaman, sabi ni Arlinda. Ang kamay ay kusang napahawak sa kanyang tiyan. Ito na. Wala nang atrasan. Tumingin sa kanya si Isabela naghihintay. Naglilihi po ako. Halos pabulong na sabi ni Arlinda. Anak ni Sir Alfonso. Ang gulat sa mukha ni Isabela ay hindi napalitan ng galit. Sa halip, napalitan iyon ng habag, ng pag-unawa. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang dahilan kung bakit ganito na lang ang galit sa kanya ni Doña Esmeralda. Kaya pala, mahinang sabi ni Isabela, pareho lang pala tayong mga piyesa sa laro niya. Isang bagong determinasyon ang pumuno sa katahimikan sa pagitan nila. Hindi na sila dalawang babaeng magkaribal. Sila ay dalawang biktimang naghahanap ng kalayaan. Kailangan nilang malaman ang totoo. Sabi ni Arlinda, ang boses ay may diin na ngayon. Pero paano? Tanong ni Isabela. Mas makapangyarihan na sila sa atin. Sa araw po ng engagement party ninyo, sagot ni Arlinda, isang plano ang mabilis na nabubuo. Sa kanyang isipan, sa harap ng lahat ng bisita nila, doon, hindi nila pwedeng itago ang katotohanan. Nagkatinginan sila, isang alyansang nabuo mula sa pinagsamang sakit at pag-asa. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, nakaramdam si Arlinda ng lakas. Hindi na siya nag-iisa. Ngunit ang pag-asang iyon ay madaling naglaho. Pagbalik niya sa mansyon, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Wala si Manang Luming sa kusina. Wala ang ibang katulong sa sala. At sa gitna ng malawak na sala, nakaupo sa kanyang trono, ang sofa, si Doña Esmeralda. Naghihintay. Saan ka galing? Tanong nito. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Hindi nakasagot si Arlinda. Dahan-dahang tumayo ang matanda at may kinuha sa ibabaw ng mesa. Isa pang folder, ngunit iba ito, mas makapal. Akala mo ba matatalo mo ako? Sabi ni Doña Esmeralda, habang dahan-dahang binubuksan ng folder. Ibinato niya ang laman nito sa ibabaw ng center table. Hindi litrato ng kanyang kahapon ang laman nito, kundi litrato ng kanyang kasalukuyan. Mga litratong kuha sa dilim. Mga litratong malabo, ngunit malinaw kung sino ang mga nandoon, siya. At si Alfonso, magkayakap sa kanyang kwarto, magkahalikan, mga larawang walang sino mang dapat makakita. Nanigas si Arlinda sa kanyang kinatatayuan. Pakiramdam niya ay hinigop ang lahat ng hangin mula sa kanyang baga.
Tapos na ang laro bata, sabi ni Doña Esmeralda. Ang bawat salita ay isang hatol. Aalis ka ngayon din. O sisirain ko hindi lang ikaw, kundi pati ang reputasyon ng sarili kong anak. May pag-asa. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, iyon ang naramdaman ni Alfonso habang nagmamaneho pa uwi. Ang pakikipag-usap niya kay Isabela ay nagbukas ng isang pinto. Isang posibleng jalan, kung pareho silang aamin sa kanilang mga magulang, kung ipaglalaban nila ang kanilang mga totoong minamahal, baka sakali. Baka sakaling may paraan, buo na ang kanyang loob. Pag-uwi niya, haharapin niya ang kanyang ina. At pagkatapos, kakausapin niya si Arlinda. Sasabihin niya ang lahat. Wala nang lihim, wala nang pag-aalinlangan. Poprotektahan niya ito, kahit na ang kapalit ay ang buong yaman at pangalan ng mga Montesillo. Ngunit ang pag-asang iyon ay biglang naglaho na parang bula nang pumasok siya sa pinto ng mansyon. Isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Walang mga katulong na abala sa paglilinis. Walang naghahanda ng hapunan sa kusina. Ang buong mansyon ay tila huminto sa paghinga. At sa gitna ng sala, nakita niya ang dahilan. Ang kanyang ina, si Doña Esmeralda, ay nakatayo na parang isang general na nanalo sa isang giyera. At sa harap nito, si Arlinda, nakatayo na parang isang bihag na naghihintay ng kanyang hatol. Maputla ang mukha nito, basang-basa ng luha, at ang mga mata ay puno ng pagkawasak. Sa ibabaw ng center table, nakakalat ang mga litrato. Mga litrato nila. Mga litratong ninakaw mula sa kanilang mga pinakapribadong sandali. Isang nag-aalab na galit ang biglang sumiklab sa loob ni Alfonso. Isang galit na matagal na niyang kinikimkim. Ang kanyang ina ay hindi lang isang mapangkontrol na magulang. Isa itong halimaw na kayang sirain ang lahat para lang masunod ang gusto. Tama na, Mama. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit puno ito ng bigat at awtoridad na ikinatigil ni Doña Esmeralda. Sa isang mabilis na hakbang, pumagit na si Alfonso. Tinatakpan si Arlinda gamit ang sarili niyang katawan. Hinarap niya ang kanyang ina, mata sa mata, sa kauna-unahang pagkakataon nang walang anumang bakas ng takot. Nagulat si Doña Esmeralda sa biglaang pagdating niya, ngunit mabilis itong nakabawi. Alfonso, mabutit dumating ka. Tingnan mo ang ginawa ng babaeng yan sa'yo. Nilason niya ang isip mo. Wala siyang ginagawang masama, mariing sagot ni Alfonso. Kayo ang naninira dito, Mama. Ipinagtatanggol mo siya? Hindi makapaniwalang tanong ng ina. Matapos mong makita ang katibayan ng kanyang pagiging ahas, isang mang-aagaw na walang ibang gusto, kundi ang pera at kapangyarihan natin. Hindi ka ba natuto sa nangyari kay Clarissa? Ganyan din ang nangyari sa kanya. Hinayaan mong pumasok sa buhay mo ang isang taong hindi natin kauri at sinira niya ang lahat. Uulitin mo na naman ba ang pagkakamali mo? Iyon na, ang pangalan ni Clarissa. Ang sandatang laging ginagamit laban sa kanya. Ngunit ngayon, ang sandatang yon ay wala ng talab. Sa halip nagsilbi itong gasolina sa nag-aapoy na niyang galit. Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Alfonso. Pagkakamali? Oo, Mama. Nagkamali ako noon. Nagkamali ako dahil hinayaan kong gawin niyo kay Clarissa ang ginagawa niyo ngayon kay Arlinda. Huwag mong paghahambingin ang dalawa. Si Clarissa. Huwag mong banggitin ang pangalan niya na parang alam mo ang lahat. Sigaw ni Alfonso, ang boses ay yumanig sa buong sala. Dahil wala kang alam. Wala kayong alam sa sakit na dinanas niya. Anong ibig mong sabihin? Tinitigan ni Alfonso ang kanyang ina. Ang lahat ng sakit at pagsisisi na itinago niya sa loob ng maraming taon ay bumulwak na ngayon na parang isang rumaragasang ilog. Hindi siya namatay sa sakit, Mama.
Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. Napatigil si Doña Esmeralda, ang muka ay biglang namutla. Maging si Arlinda sa likod niya ay napasinghap. Nagpakamatay siya dahil sa'yo. Dagdag pa ni Alfonso, ang bawat salita ay puno ng lason at katotohanan. Dahil sa araw-araw na pagpapahirap mo sa kanya, dahil sa pagkukulong mo sa kanya sa isang hawlang ginto, dahil sa ginagawa mo sa kanya na siya ring ginagawa mo ngayon kay Arlinda. Ang katotohanan ay lumabas na. Isang katotohanang kasing bigat ng isang malaking bato na bumagsak sa gitna ng sala. Si Doña Esmeralda ay napaurong, hindi makapagsalita. Tila sinampal ng isang katotohanang hindi niya kayang tanggapin. Ang lahat ng kapangyarihan niya ay biglang naglaho. Hindi na pinansin ni Alfonso ang kanyang ina. Dahan-dahan siyang lumingon at humarap kay Arlinda, na umiiyak ng walang tigil. Hinawakan niya ang mukha nito. Ang kanyang mga hinlalaki ay marahang pinupunasan ang mga luha. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng walang hanggang pagsisisi at pagmamahal. Sa harap ng kanyang talunang ina, sa gitna ng mga nagkalat na litrato ng kanilang lihim, ginawa ni Alfonso ang isang bagay na dapat ay matagal na niyang ginawa. Dahan-dahan siyang lumuhod sa isang tuhod sa harap ni Arlinda. Tumingala siya dito, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pangako. Patawarin mo ako sa katangahan ko. Pakasalan mo ako, Arlinda. Nakatitig lang si Arlinda sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ang mga salita nito, pakasalan mo ako, Arlinda, ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ngunit tila hindi niya iyon maintindihan. Ang kanyang mundo ay gumuho at muling nabuo sa loob lang ng ilang minuto. Mula sa kahihiyan, sa katotohanan, hanggang sa isang alok ng panghabambuhay na pagsasama. Sa likod ni Alfonso, nakita niya si Doña Esmeralda. Ang dating reyna ng mansyon ay tila isang basag na manika. Nakatayo lang ito. Ang mga mata ay blangko. Ang muka ay walang anumang emosyon. Walang sinabi. Dahan-dahan itong tumalikod at nagsimulang maglakad paakyat ng hagdanan. Bawat hakbang ay mabigat at tila pagod. Hindi na ito lumingon pa. Ang katahimikan na naiwan ay mas nakakabingi pa kaysa sa mga sigaw kanina. Marahang hinawakan ni Alfonso ang kanyang kamay. Ang init niyon, ang tila gumising sa kanya mula sa pagkakatulala. Arlinda? Hindi siya sumagot. Sa halip, hinila niya ito patayo. Kailangan nilang umalis sa lugar na yon. Ang sala ay naging isang larangan ng digmaan at ang mga nagkalat na litrato sa sahig ay mga bangkay ng kanilang nakaraan. Inalalayan siya ni Alfonso, hindi papunta sa kanyang maliit na silid, kundi palabas ng mansyon, patungo sa hardin. Ang malamig na simoy ng gabi ay bahagyang nagpabawas ng init sa kanyang mga pisngi. Umupo sila sa isang bangkong bato sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, malayo sa mga matang mapanghusga. Walang nagsalita sa loob ng ilang minuto. Ang maririnig lang ay ang tunog ng mga kuliglig at ang tibok ng kanilang mga puso. Patawarin mo ako. Basag ni Alfonso sa katahimikan. Ang boses ay puno ng sakit. Dapat sinabi ko sa iyo ang totoo tungkol kay Clarissa. Dapat naging mas matapang ako para sa iyo. Tumingin sa kanya si Arlinda. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kitang-kita niya ang bigat sa mga mata nito. Hindi na ito ang makapangyarihang Sir Alfonso. Isa siyang lalaking nagdurusa. Naging duwag ako. Pagpapatuloy nito, nakatingin sa kawalan. Nang mawala si Clarissa, sinisi ko ang sarili ko. At nang dumating ka, nang mahulog ang loob ko sa iyo, natakot ako. Natakot akong baka maulit ang lahat. Natakot akong baka hindi kita kayang protektahan mula kay Mama. Kaya sa halip na labanan siya, iniwasan ko siya. Iniwasan ko ang gulo. At sa pag-iwas ko, ikaw ang nasaktan. Patawarin mo ako. Ang bawat salita ay isang pag-amin. Isang pag-amin na hindi naghahanap ng simpatya, kundi ng pag-unawa.
At sa sandaling iyon, lahat ng duda, lahat ng sakit na naramdaman ni Arlinda ay naglaho. Pinalitan iyon ng isang malalim na pag-intindi. Dahan-dahan, inilagay ni Arlinda ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Alfonso na nakapatong sa kanilang pagitan. Napatingin ito sa kanya, nagulat. Hindi na natin kailangang balikan ang nakaraan, mahinang sabi niya. Ang boses niya ay kalmado na ngayon. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin ngayon. Mula ngayon. Isang munting ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alfonso. Isang tunay na ngiti na ngayon lang ulit nakita ni Arlinda. Kaya, tinatanggap mo ba? Hindi na kailangan ng maraming salita. Tumingin si Arlinda sa mga mata nito at marahang tumango. Oo, isang salita lang, ngunit sapat na yon para magliwanag ang buong mukha ni Alfonso. Hinawakan nito ang kanyang kamay ng mahigpit na parang hindi na ito bibitaw pa kailanman. Kinabukasan, ibang-iba na ang hangin sa loob ng mansyon. Si Doña Esmeralda ay hindi lumabas ng kanyang kwarto. Ang mga katulong ay kumikilos ng may pag-iingat, ngunit wala na ang takot sa kanilang mga mata. Habang naghahanda ng agahan si Arlinda sa kusina, pumasok si Manang Luming. Ang matandang mayordoma ay mukhang hindi nakatulog. Ang mga mata ay namumugto. Lumapit ito sa kanya, yumuko, at nagsimulang humikbi. Arlinda, iha, patawarin mo ako. Sabi nito sa gitna ng pag-iyak. Naging bulag ako sa katapatan ko sa pamilya. Hinusgahan kita nang hindi ka man lang nakikilala. Patawarin mo ako. Hinawakan ni Arlinda ang balikat nito. Tapos na po iyon, Manang Luming. Ang unos ay tapos na. Ngunit habang nag-aalmusal sila ni Alfonso sa hardin, sa kauna-unahang pagkakataon na hindi na kailangang magtago, biglang tumunog ang cellphone dito ni Alfonso. Nakita ni Arlinda ang pagbabago sa mukha nito habang kausap ang nasa kabilang linya. Naging seryoso ito. Sige po, Don Ricardo. Pupunta ako, sabi nito bago ibaba ang tawag. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay may bagong determinasyon. Ang ama ni Isabela. Gusto niya tayong makausap. Agad-agad. Ang opisina ni Don Ricardo de Villa ay nasa tuktok ng isa sa pinakamatataas na gusali sa Makati. Mula sa salaming bintana nito, tanaw ang buong syudad, isang tanawin ng kapangyarihan at yaman. Dati, ang mga ganitong lugar ang nagpapaalala kay Alfonso ng kanyang mga responsibilidad. Ngayon, iba na ang kahulugan nito. Isa na lang itong lugar. Ang tunay niyang mundo ay ang babaeng katabi niya ngayon. Hawak-hawak niya ang kamay ni Arlinda habang sabay silang pumasok. Nakasuot ito ng isang simpleng bestida na ipinahiram ni Alfonso mula sa mga naiwang damit ni Clarissa, ngunit ang lakas at dignidad sa tindig nito ay hindi matutumbasan ng anumang mamahaling damit. Hindi na ito ang katulong na laging nakayuko. Isa na siyang babaeng handang ipaglaban ang kanyang lugar sa mundo. Naabutan nila si Don Ricardo at ang asawa nito kasama si Isabela. Ang mukha ng mag-asawa ay gusot, puno ng galit at pagkalito. Alfonso, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Bungad agad ni Don Ricardo, hindi man lang sila pinaupo. Tinawagan ako ng iyong ina kagabi. Histerikal. Sinasabing hindi natuloy ang kasal. At sino ang babaeng ito? Hindi binitiwan ni Alfonso ang kamay ni Arlinda. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng matandang de Villa. Siya po si Arlinda, ang babaeng pakakasalan ko. Ano? Sabay na sigaw ng mag-asawa. At ang kasunduan natin, ang pagsasanib ng ating mga kumpanya? Galit na tanong ni Don Ricardo. Mananatili po ang kasunduan. Kalmadong sagot ni Alfonso. Isang sagot na ikinagulat ng lahat, pati ni Arlinda. Tutulungan ko pa ring makabangon ang kumpanya ninyo. Bibilihin ko ang shares na kailangan ninyo para ma-stabilize ang inyong negosyo.
Nagkatinginan ang mag-asawang De Villa. Ang galit ay napalitan ng pag-aalinlangan. Ngunit may isang kondisyon. Dagdag ni Alfonso, ang boses ay matatag. Hahayaan ninyong maging malaya si Isabela. Hahayaan ninyo siyang piliin ang lalaking tunay niyang mahal. Tumingin si Alfonso kay Isabela na nakatayo sa isang sulok, umiiyak ng tahimik. Ngumiti siya dito. Isang ngiti ng pag-unawa. Iyon ang laban na hindi niya naipanalo para kay Clarissa. Ngunit ngayon, ibinibigay niya ang kalayaang yun sa iba. Lumipas ang ilang buwan. Ang dating maingay at tensyonadong mansyon ay naging isang tahimik na tahanan. Ang kasal ay ginanap sa hardin, sa ilalim ng mismong puno ng mangga, kung saan sila unang nag-usap ng masinsinan. Simple lang ang seremonya. Ang mga bisita ay iilan lang. Si Manang Luming, na tumayong parang pangalawang ina ni Arlinda. Ang mga tapat na katulong, at si Isabela, kasama ang kanyang kasintahang si Marco, na kapwa may ngiti ng pasasalamat sa kanilang mga labi. Si Arlinda, suot ang isang simpleng puting bestida na idinisenyo para sa lumalaki niyang tiyan, ay hindi pa kailanman naging ganito kaganda. Ang dating takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang payapang kaligayahan. Habang isinusuot ni Alfonso ang singsing sa daliri nito, alam niyang hindi lang ito isang simbolo ng kanilang pag-iibigan. Simbolo rin ito ng kanyang paglaya mula sa nakaraan, sa takot at sa mga tanikalang ginto na matagal bumihag sa kanya. Ikaw ang tahanan ko, Arlinda. Bulong niya rito bago ito halikan. At ikaw ang sa akin, sagot nito. Si Doña Esmeralda ay hindi dumalo. Pagkatapos ng gabing iyon, umalis ito at nagpunta sa Europa. Walang sinabing paalam. Ngunit bago ang araw ng kasal, isang delivery ang dumating sa mansyon. Isang maliit na kahon. Nang buksan ito ni Arlinda, nakita niya ang isang pares ng antigong hikaw na perlas. Ang hikaw na suot-suot ni Doña Esmeralda sa lahat ng larawan nito noong kabataan. Isang family heirloom. Walang kasamang sulat. Ngunit sapat na yon para maintindihan nila ang ibig sabihin. Isang tahimik na pagsuko. Isang pagtanggap. Kahit may pag-aalinlangan. Nang matapos ang seremonya at paalis na ang mga bisita, isang itim na sasakyan ang marahang huminto sa tapat ng gate ng mansyon. Hindi ito pumasok. Dahan-dahang bumaba ang bintana sa likuran. Mula sa malayo, natanaw ni Alfonso ang mukha ng kanyang ina sa loob. Nakatingin ito sa kanila, sa masayang mag-asawa na ngayon ay nagsisimula ng bagong pamilya. Walang ngiti, walang galit. Tanging isang mahabang tingin na puno ng mga emosyong hindi kayang bigkasin. Tumagal lang yon ng ilang segundo. Pagkatapos, dahan-dahang umangat ang bintana at ang sasakyan ay tahimik na umalis, nilamon ng kalsada. Hinawakan ni Alfonso ang kamay ng kanyang asawa at sabay nilang pinagmasdan ang paglubog ng araw. Ang bagyo ay tapos na at sa wakas natagpuan na ng kanilang mga puso ang tunay nitong tahanan.